Nakakatakot kapag expired na yung gulong. Ang ganda pa ng trucks niya. Dahaling to, kaya lang pag expired na madaling masugat. Tapos lumalaki siya habang umaandar. So doon ako natatakot. Lumalaki yung butas niya habang umaandar. Muling takbo na. To do is tanggalin to. Then tanggalin yung hangin. Then we step on it. Tapos gagamitan natin itong mga tools na to, vulcanizing tools. Pull it out, tapos kabit natin ito. Hopefully malambot ito dahil bago pa. Yan, ito na siya. Ay kabit na. Size is 3.25 pero kita nyo naman hindi siya silaki ng 130. Ang laki ng space. So. Hindi na siya mukhang tuned, matangkad siya. Para siyang pang off-roading talaga. Yung dati kasi parang mukhang kengkoy lang sa tuned. Ngayon, madali lang ikabit yung bagong gulong dahil palambot pa siya. No? Tapos kung may friction na kailangan nyo, friction. Halimbawa dahil goma nga ito, tapos minsan nagfi-friction dun sa rim pagka kinakabit nyo. Ang ginagamit kong lubricant ay sabon. Wag oil. Kasi yung oil kumakain din ng interior yun. After a while, or after a month, mabubutas yung interior nyo. Not because nabutas kundi nag-react sa kanya yung oil. Kaya dapat pag lubricant sabon. Ang ginagawa ko dito, tawag dito, nilalagyan ko ng tubig sa loob. Pagka ini-inflate ko na para lumabas yung line. Kailangan lumabas yung mga lines. Pag hindi lumabas yung mga lines na yan, hindi yan ma-align. Pag inikot mo dito, hindi siya align. Yan. Pag hindi lumabas yung mga lines na yun, hindi magiging perfectly aligned yung gulong mo, magkakaroon ng wiggle. Kaya hinahanap yung alignment na yun. Ito, yung alignment line. Yan. Minsan, hindi yan puputok, no? Gagawin, yung line na yan, no? Ito. Minsan, hindi yan, makukuha. Dahil mahigpit. Of course, bakit hindi higpit? Rubber yan, di ba? Rubber against the rim. So, ang gagawin, lalagyan ng napakataas na PSI. Lalagyan ng 100, ganyan. Talagang tataasan nila yung PSI para lang pumutok. Tawag nila, papuputokin yun. Pero, pwede naman, madali lang, hindi yan kailangan puputokin ng ganun kung may sabon. Makikita nyo lang lalabas yung sabon dyan. So it will align by itself. Minsan pabayaan mo nga lang, nag-a-align. Lagyan mo ng sabon, tapos hayaan mo mag-a-align siya ng kusa niya. Siguro mag-wait ka lang ng 5 minutes. I-align ng gulong yung sarili niya. Pag nilagyan mo na ng 30 PSI or 40 PSI, lagyan mo lang ng ganun, i-align niya yung sarili niya. Dahil may sabon. Pero kung walang sabon, lalaban yan. May stuck siya dun sa sa friction nilang dalawa. Hindi siya magiging aligned. So yung iba ginagawa, uulit na lang. Maski yung vulcanizing sa Marilaki, hindi niya alam yun Hirap na hirap siya mag-align. Kalas kabit. Ay kung subukan mo kaya lagyan ng sabon. Nagulat siya kasi customer ako, di ba? Customer ako, bakit alam ko yung mga ganun? Baguhan lang yung vulcanizer, bata. Nagulat siya na gumana. Una, wala pa nga siyang yung parang sabon pang kamay lang yung meron siya. Sabi ko, lagay mo dyan, may tubig. Para lang dito yung friction nito, itong dalawang to. Pag naikabit mo na. So yun, tetestingin natin yung gano'n to ka-grip. Pero ang balita ko, maganda daw ang grip na itong power tire na to. Balita ko rin sa mga riders. Mga food grab riders, ganyan, mga Move-It. Gamit nila to kasi nga sumusobra ng 1 taon. Sa kaka-araw-araw nilang biyahe, nakukuha pa raw nilang dahil sa sobrang kapal. Maabot daw ng 1 year. Sometimes more. Okay, peace.